Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 41, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. Panalangin ng isang may sakit. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya ay iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isa mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa 41 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit sa talata 5 hanggang 6. Ito po anak saan. Yaong mga kaaway ko ang palaging binabadiya, kailang ka mamamatay, ganap na mawawala. Yaong mga dumadaro sa akin ay hindi tapat. Ang balitang masama ang palaging sinasagap. Asan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang papuri po at pasasalamat ay lagi sa Ama lumikha. Amin. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 41 verse 7 to 9. Ang lahat ng galit sa akin ay masama ang iniisip tungkol sa akin at pinagbubulungan nila ito. Sinasabi nila malala na ang karamdaman niyan kaya hindi na yan makakatayo. Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan nakasalo ko palagi sa pagkain at pinagkakatiwalaan, nagawa akong pagtaksilan. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 41, verses 10 to 11. Sa akin ay mahabag ka, Yahweh, ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman. Sa akin di magwawagi kahit sino ang kaaway. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po muli ang Panginoon sa ating buhay. At dito nga po, tayo po ay nasa Psalms chapter 41 at ang ating pong babasahin ay 12 to 13. Sabi po dito, tungkol sa akin, ako'y iyong iniingatan dahil sa aking kasaktalan at inilagay mo ako sa iyong harapan magpakailanman. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Amen and amen. So dito makikita po natin na ipinapahayag po ni David yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung salitang kasaktalan. Talagang dito po ay hindi nangahulugan na sinasabi ni David na siya ay walang kasalanan, kundi yung kanyang pagnanais, yung kanyang katapatan do sa pagsunod do sa Diyos ay itinuturing niya yung kanyang sarili ng kasakdalan. So dito makikita po natin na talagang iniingatan siya ng Panginoon, binibigyan siya ng patuloy na pribilehiyo na isipin yan. Sa kabila ng napakaraming hinahanap ni David, talagang yung pag-iingat ng Panginoon, yung pagtulong sa kanya, patuloy niya po itong nararanasan. At yan naman po ay mababasa natin sa Old Testament na talagang grabe yung pagtulong ng Panginoon sa kanya. So dito ipinapakita na talagang mahalaga sa Diyos yung hindi yung kumbaga yung iyong buhay kahit hindi ito perpekto, ay ang tinitingnan pa rin ng Diyos ay yung puso ng bawat tao. So dito sa kabila ng pagsubok, pagtataksil, nababasa natin dyan sa talata na yan, na andun pa rin na nagtatapos yung papuri at pasasalamat ni Haring David. So ibig sabihin, alam niya sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sa kanyang kaisipan na yung Panginoon ay siya lamang yung pwedeng tumulong sa kanya. Sa anumang sitwasyon, pwede siyang ingatan ng ating Panginoon. At dito makikita po natin yung Diyos ang nag-iingat po ng ating pagkatao.
hindi niya po pinababayaan yung mga namumuhay ng may katapatan. At lagi po nating tatandaan, ang presensya ng Diyos ang tunay na tagumpay ng isang tao. No? Hindi ka kayang ipagtanggol kahit gaano katindi yung iyong kayamanan, hindi mo masabing ikaw ay secured, no? Sapagkat nasa Panginoon pa rin yung ating buhay, nasa Panginoon pa rin yung ating kalagayan. Siya pa rin po yung nagdidikta at siya pa rin po yung may final say, no? Kung ano yung mangyayari. So sabi po dito, yung pinapakita din sa ating binasa, no? Na ang Diyos po talaga ay walang hanggan. So ibig sabihin, karapat-dapat po siyang purihin, magpakailanman, kahapon, ngayon. So ibig sabihin, purihin po yung Panginoon. Sapagkat yung ating Panginoon ay karapat-dapat po tumanggap ng papuri at pasasalamat. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. God bless everyone.